Mamaya sa unang balita. Banggaan ng dalawang kotse sa Pasig City, huli sa CCTV. Exclusive, isang babae nag-labor at nanganak sa tabi ng Manila Bay ditong Labor Day. Pahingin 100 litsong baboy ipinarada sa pista ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. At tabayan po mga kandangang detalye mamaya sa unang balita. Dahil na muna ating kapuso sa batas. Napabalita po kamakailan ang ilang paggawaan ng sorbete sa Maynila na nabistong hindi sumusunod sa sanitation code. Ano nga ho ba ang proteksyon ng mga mamimili kung sakaling nakabili? At iyak, nakakain po sila ng mga pagkaing hindi malinis o kaya ay nakabili ng mga depektibong produkto. Yan ang ating pag-uusapan. Kasama po ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning sa'yo, Attorney. Good morning din sa'yo, Connie. Sana hindi mo maranasan ang mga problemang ganyan. Oo nga eh. Actually, marami dun talagang mga consumers, no? Ang nagtatanong, ano nga ba ang kanilang karapatan? Just in case, halimbawa, nakabili sila ng depektibo o nakakain ng mga ganung produkto. Diba? Pero syempre, depende naman sa sitwasyon. Mas madali siguro kung yung problema lamang ay defective o sira ang nabiling item mula sa isang tindahan o sa isang grocery. Kasi sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines o ang Republic Act 7394, basically masasabi natin na mayroon tatlong karapatan ng mamimili. Ito ang tinatawag na ang tatlong R ng mga consumers. Kung hindi kasi maremedyohan ang isang item na defective, tatlo ang option ng consumer at ito ay to replace o palitan ng item, reimburse o ibalik ang pera o i-reduce ang price. Kasi kung may sira, willing naman yung ikaw, okay naman sa akin may sira, pero bawasan nyo naman yung presyo. Kasi yung presyo, para sa isang item na walang bahid ng kasiraan, di ba? So, kailangan lang po natin tandaan na since sinabi natin ito ay karapatan ng consumer, ang ibig po sabihin, hindi po yung tindahan na magdidikta kung anong gusto nilang gawin. Ay, tama. Yung option po nasa consumer, kung siya ang gusto mag-demand na ibalik, di ba? O ibalik yung item, or i-replace nila yung item, or bawasan yung presyo. Karaniwan kasi, di ba, yung tindahan na nagsasabi kung anong dapat gawin. So, at wala kang choice, parang ganon. Sinasabi nga nung iba, di ba? At ito may malaking department store gumagawa nito. May time period na nakalagay dun sa resibo, di ba? Na dapat daw 7 days lang. Kung magbabalik ka, kailangan 7 days lang ang tanning. Pwede ba yun? Well, okay lang na 7 days kung ang period na ito ay para mag-return or mag-exchange ng items na hindi defective. Hindi, kahit anong item, kung defective man, basta parang nakalagay doon, within 7 days kung in yung general. item hindi defective, actually, very generous pa yung tindahan kasi yung no return, no exchange, nag-a-apply lamang yan pag defective yung item. Kung kailangan mo binalik kasi hindi mo pala type yung kulay or mali pala ang size, actually walang obligasyon yung tindahan na palitan or i-exchange. So pag sinabi lang you have 7 items, 7 days to return, at hindi naman defective ang item, okay lang yun. Pero kung sira or defective ang item, palagay ko opinion ko lamang yan, bawal yung nakalagay na 7 days limit. Dahil kasi ayon sa batas, you're only, sa ilalim ng batas, ang sinasabi, kailan ba dapat mag-return or mag-exchange pag defective. Ang nakalagay lang po sa batas, reasonable period. Walang 7 days. So, walang 7 days. Hindi nakalagay yung tanning na dapat 7 days. Okay lang yung 7 days kung hindi defective. Pero kung defective, palagay ko hindi pwedeng sabihin, 7 days lang. Maraming umalma nun kasi nasitaran ng DTI, yun ang balita namin, tinanggal naman na nila dun sa resibo. Dapat lang. Okay? Paano naman yung sinasabing no return, no exchange policy? Kasi yung iba, lalo na, di ba, yung iba talagang matindi ang kanilang paglaban na hindi mo na pwede, nabayaran mo na, tapos na kami mag-audit. Hindi. Bawal yung na. return, no exchange policy talaga nakasaad yan sa ating Consumer Act at saka sa rules nga ng DTI. Bawal talaga ang no return, no exchange kung item ay sira or defective kasi ito nga ay karapatan ng isang consumer. Pero sabi nga natin, kung hindi naman defective ang item, pwedeng tumanggi ang tindahan na palitan to at store policy ang iiral. Although, syempre, mas maganda naman sa consumer relations sa isang tindahan na pumapayag sila kahit na
hindi sira ang item. Okay, okay. Pero wag lang din aabusuhin, ano? Yun yung sinasabi natin sa Oo. batas. Wag lang aabusuhin. Pero paano naman sa ibang mga bagay? Halimbawa, ito, yung pinag-uusapan natin, yung pagkain, di ba? O yung sa serbisyo. Well, depende rin yan sa sitwasyon kasi marami ng mga ahensya ng pamahalaan natin ang maaaring ma-involve dito. So, halimbawa, ang problema ay natuklasan nyo nga na yung paborito nyong restaurant o yung tagagawa ng ice cream na paboritong-paborito natin. Pag sinabi pa lang dirty ice cream, Literal na they dirty. meant it when they said dirty ice cream. At gusto nyong matigil sila sa ginagawa nila dahil nga maaari maging masama sa publiko, siguro ang dapat nyong lapitan kaagad, yung health officer ng lokal na pamahalaan sa munisipyo kasi sila ang mag-i-inspeksyon. At kung talagang madumi o di ka nais-nais, meron nga kasi tayong sanitation code na umiiral, maaaring ipasara o bibigyan sila ng panahon para ipakorekt ang maling gawain. Ngayon, kung anong nangyari naman, ay nangyari, nakain ninyo, nasira yung sirang pagkain at nagkasakit kayo, Oo, maaari din nakipag-food kayong... tasting din si Ipis, di ba? Oo. Maaari kayong magsumbong sa DTI o sa Bureau of Food and Drug. Pero kung na-hospital kayo at nagkagastos, hindi na po DTI ang pupuntahan natin. Pwede kayong magpunta to complain. Pero yung personal na nagkaroon kayo ng damage, pwede nyo pong kasuhan na naging source ng food poisoning sa mga korte. But of course, sa mga kasong ganito, nagiging problema is one of evidence. Kailangan kasi patunayan ninyo na ang talagang sanhi ng problema ay nanggaling sa isang particular na restaurant, halimbawa. So usually, pa-examine nyo yung pagkain, magsasubmit kayo ng medical report, okay. kung ano yung condition ninyo. Kasi you have to prove na ito ang kondisyon at ito ay, yung sanhi nito ay yung particular food sa isang restaurant. Ganon din po sa mga serbisyo, hindi lamang takbuhan ng lokal na pamahalaan ang DTI or BFAD. Kung may danyos na kayong kailangan hingin, sa korte talagang kailangan magpunta. So halimbawa, di ba, yung service, kunwari video coverage, ikakasal kayo at dahil pabaya ang tagakuha ng video, tuloy wala kayong souvenir video ng kasal. It's so traumatic, di ba? Maaari niyong kasuhan ang videographer for damages dahil pabaya sila. Pero sa mga ganitong instances, hindi na to under the Consumer Act, hindi na karapatan ng bilang isang consumer. Ito ay dahil nag-suffer kayo ng injury dahil sa kapabayaan sa pagbibigay ng serbisyo ng ibang mga Pagbutihin din dapat ang pagbibigay ng serbisyo. Of course, because and sometimes you get what you pay for. Nakalagay doon, halimbawa sa videographer, pag nawala namin, wala kaming sabit dyan. Well, hindi. Bawal naman kasi bawal yun, kayong papirmahin na you waive. Paano kung nanoloko talaga sila? Di ba? Talagang sobrang negligent sila. Kahit na pumirma kayo, you cannot waive your right to, yung na hindi kayo lokohin ng ibang tao. Ito na, advice na lang, attorney, sa mga consumers natin. While we want to encourage small businesses, small home industries, of course, kung minsan to be on the safe side, mas okay na siguro na magpunta sa mga kilalang tindahan or kainan, or at least, yung meron ng kahit papanong track record na malinis at walang nagkakasakit or kilala ninyo, yung nagpapatakbo. Lalo na ngayon na summer at mahinit ang panahon, madali pong masira ang mga pagkain. Kaya actually pati yung pagbili ng pagkain, yung tingi. So yan, bawal actually sa ilalim ng consumer code. Especially ngayon daw na mainit. Kunwari yung mga tingi-tingi na mga toyo. Di ba? Bawal, Dahil nabuksan na yung original na lalagyan, at nalipat na at hindi maganda siguro or malinis kung paano siya linipat yung mga ginamit, baka kasi masira yung mga repacked items. Lalo na ngayon na madali. Pero actually, bawal yun. Because you're not supposed to sell na walang label, tingi-tingi. Kasi nga, health hazard din siya. Kung nag-repack ka, hindi mo masisiguro kung sino ba nag-repack nito in case na magkaroon ng problema, sino hahabulin mo, wala namang umaako ng responsibilidad for repacked items. So generally, actually, bawal yung tingi-tingi. Kanino sila pwede magsumbong na ahensya? Well, of course, usually sa DTI, sa DTI usually yan. At saka ang gusto lang natin sabihin, palagi pong kumuha ng resibo, hindi po lamang for BIR purposes. Pero ma-exercise niyo po yung karapatan niyo bilang isang consumer. Kung walang ebidensya at kung saan talaga nabili ang produkto, mahirap po magsampa ng isang complaint. Pero yung complaints usually sa DTI, lalo na kung parang ang feeling nyo linoloko kayo or vina-violate ang no return, no exchange policy, DTI ang pupuntahan. Usually, pag pagkain, BFAD,
or usually pag mga drugs, etc., sa Department of Health. Alright. Pero pwedeng sa DTI na lang, tapos sila na magsabi sa inyo kung ano yung correct government agency na pupuntahan. Well said, Attorney. Naku, marami na naman kaming napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon this morning. Kaya thank you very much sa'yo. Thank you Attorney very Jackie. much din. And magkita-kita na lang sa muli. Kasi Ayan. medyo magbabakasyon ng konti. Oo, happy trip, Attorney. Yes, thank you very Bon voyage. much. Samantala, unang balita na po tayo.